Hi guys, welcome to my vlog. So karon akong interviewon si mama kay PT na mo pastok daw. Karon ako siyang tawgon. Ali na ma. Hello guys. Nara ko mama, pangalan diyan niya Kintinita Islana. So karon ma nakoy pastok nimo. Una kang ingon nimo. Describe successful person. Successful person, anak. Hindi natin pwedeng ibabase lang sa panlabas. Kasi kung sabihin natin successful at makikita natin yung tao na halimbawa matayog, halimbawa mayaman or degree holder yung tao, masasabi na agad natin na successful yun. Pero hindi. Kasi meron din namang mga tao na masasabi natin nasa baba, less fortunate na mga tao, pero still, successful pa rin sila. Like for example, kung sa loob ng bahay nila, kumbaga united yung anak, yung asawa, yung lahat ng nandoon na member ng family nila, at saka nandoon yung respeto, pagmamahal sa bawat isa sa loob ng pamamahay, masasabi din natin na yun ay nagiging successful na rin na tao yun. Kasi 'di ba, hindi naman natin masusukat nga sa sinasabi ko na doon lang sa panlabas na sukatan ng pagiging successful, kasi meron ding kumbaga panloob na pagiging successful na isang tao. So yun. Pangalawang katanungan ma, how can I succeed in life? Well, sa bilang magulang, kung ako ang magbibigay ng advice sa iyo anak na paano ka magiging how can you succeed in life? Well, masasabi ko na magsasucceed ka sa life if ikaw mismo sa sarili mo determine ka, may goal ka, nagsiset ka ng kumbaga anong gusto mong marating sa buhay mo, nandiyan dyan sa loob mo. Siyempre, hindi mo yan maabot kung wala kang gagawin. Siyempre, gawin mo yung lahat, mag-exert ka ng effort para mag-succeed ko. Huwag na wag mong kalimutan na ang pamilya mo ang priority natin doon. Kasi lahat ng bagay, lahat ng plano, lahat ng gusto mo sa buhay, kapag take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Lahat ng magiging bunga. Take me back. Back to that time, one good friend was in my life. California seems so far away from me. Kasi para sa akin, ang tunay na happiness ay matatagpuan lamang sa Panginoon, syempre. Kasi yun yung tunay na happiness talaga. And of course, kung halimbawa magkakaroon tayo ng tawag nito, kasalanan, tapos right after nagawa natin yun, marirealize natin na mali pala yun, at bibigyan tayo ng sentence pala, gawa tayo ng mga paraan na sa pakita natin
Where do we go? Where do we go? This way. And now, we go? Where do we go? Where do we go? Wala tayong paniniwala sa Panginoon. At syempre, paniniwala sa sarili, paniniwala natin sa pamilya natin, na magagawa natin yung mga bagay na gustuhin natin sa buhay. Kumbaga, yung paniniwala, pumapasok kaagad kapag yung puso natin ay puno ng pagmamahal, puno ng pag-iintindi, lalo sa pamilya, pagbibigay ng respeto lalo na, and of course, yung isisentro natin yung isip natin doon sa Panginoon, yung kakausapin natin yung Panginoon natin sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-exert ng effort, kung paano gumawa ng mabuti sa kapwa, at kumbaga magsiservice tayo sa simbahan, magsisimba araw-araw, kung po pwede araw-araw, kahit sasabihin linggo magsimba, pero kung po pwede natin gawin araw-araw, why not, di ba? So, doon ko maibabase yung paniniwala kung ano yung ginagawa nating mabuti. Yun. So, ano pa anak? Ito huling katanungan ko sa'yo. How can I have a deep relationship with God? Well, if I were to give an advice to you, my son, on how can you have a deep relationship with God, ang masasabi ko lang talaga, gumawa ka ng paraan na makagawa ka ng bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. And of course, gawin mo kung ano yung inuutos ng Panginoon na gagawin mo, yung tama. Bilang ikaw na anak ko, sa edad mo na yan, hindi mo masyadong maintindihan yung lalim ng relasyon sa Panginoon kasi nandyan pa sa isip mo yung mga bagay na kumbaga maglalakwat sa adventure sa iba, sa labas, ganyan, laro or ano man na ginagawa. Pero isipin mo na lumapit sa Panginoon, kausapin mo ang Panginoon through pagdarasal, pag-aano ng mga rosaryo araw-araw, kasi in that way magkakaroon ka ng series of relationship sa Panginoon, makakausap mo siya. Kung may mga problema ka, dudulog ka lang sa Panginoon, magsasabi ka, magsusumbong ka sa Kanya. Wala talagang ibang makapagbibigay ng magandang outcome sa pagkatao mo kapag ang Diyos ang inuuna mo sa lahat. Tapos ako, para sa akin bilang magulang, hindi ko pa masasabi na sobrang lalim na ang relasyon ko sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi naman ako perfect. Kasi alam naman natin no one is perfect on earth. Kasi sa langit lang natin matatagpuan yung perfect. Si God lang ang kumbaga perfect. Tapos kung mag-i-aim tayo na ilalim pa yung relasyon natin sa Panginoon, huwag tayong titigil sa pagbibigay ng serbisyo, lalo na sa simbahan, kasi doon natin maipapakita talaga na nagkukonek tayo sa Panginoon, at saka yung mga utos ng Panginoon na nakasaad sa Biblia na sinasabing love God as you love yourself and love your enemy as you love yourself. Ganun yun eh. Mahirap gawin yung mahalin natin yung kaaway natin, pero yun ang utos ng Panginoon na kailangan natin gawin at kailangan natin sundin para nga magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon unti-unti. Kasi hindi naman right away magkakaroon agad eh. Kasi tao tayo, nasa ano tayo. So, yun anak. So, wala na bang ibang katanungan? Lima lang, ma. Okay. So, ngayon guys, tapos na tayo mag-pastok sa aking malay na. Eh,